Plano ka ba sa bukas mo? Ang buhay minsan parang roller coaster. Oh, sa taas pa ba di mo alam kung kailan ka kailanganin ng laban? Ngayon, sigurado ka na lahat ng takot mawawala. Kaya mo kaya natin Hellcat ng iOS powered by PhilCare. Pre-existing illness, kasama pa rin. Kaya mo kaya natin mula 18 to 65. Sigurado ang alalay, kaya mo kaya natin. Oh, 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 oh. Kaya mo kaya natin. Gusto mo bang maging kampante? Kahit anong hamon, sige lang sugot, sige. May sagot sa bawat alanganin. Sa PhilCare, tuloy-tuloy ang lambing. Ngayon, sigurado ka na bawat hakbang may kasama. Kaya mo kaya natin Hellcat ng iOS powered by PhilCare. Pre-existing illness, kasama pa rin. Kaya mo kaya natin mula 18 to 65. Sigurado ang alalay, kaya mo kaya natin. Kaya mo kaya natin. Gusto mo bang maging kampante? Kahit anong hamon, sige lang sugot, sige. May sagot sa bawat alanganin. Sa PhilCare, tuloy-tuloy ang lambing. Ngayon, sigurado ka na bawat hakbang may kasama. Kaya mo kaya natin Hellcat ng iOS powered by PhilCare. Pre-existing illness, kasama pa rin. Kaya mo kaya natin mula 18 to 65. Sigurado ang alalay, kaya mo kaya natin. 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 Hello po everyone. We'll start po 7 p.m. po.
Hello po, good evening sa inyo pong lahat na aking manonood dyan. Ay, manonood talaga. Kamusta po? Lahat po ba tayo ay agents or tawag dito, or client? Ano po? Ay, sorry, ba't wala akong camera? Mali. Ano po? Ayun, masyado pala akong matakas. Good evening po to everyone. Ano po dito sa ating product discussion. Naririnig po ba ako? Sound check lang po tayo. Loud and clear naman po ba? Ayan. Pwede po tayo mag-comment dito Yes sa po. ating chat box. Yes Ayan, po, coach. naririnig ako. Thank you po, Ma'am Ralyn. Thank you po. Ayan, ano. Start na po tayo. Ako po, si Abel Ortega, ang inyo pong lingkod at magpapaliwanag sa inyong gabi. Ay, sa inyong gabi. Sa inyo ngayong gabi ng iOS Health Card, no? iOS Health Card, your health, your power, your protection. Affordable protection with day one coverage for pre-existing condition. Ano po? Ilan po ba? Health card ang meron tayo na nagko-cover ng pre-existing condition. No, marami naman po talaga na nakakapag-cover nito, pero ang kaibahan po with iOS Health Card, covered na po natin ito day one. Ano? So, without further ado, no, dire-diretso na po natin ito. So, legit ba to? Ayan, no? So, legit ba to? Covered ba PEC? Or, tawag dito? Pwede ba up to 65 years old, no? Lahat po ba meron po ba ako ditong client na kausap? Ayan, everyone is welcome po kasi with our product orientation, ano? So, even understand more iOS Health Card, pwedeng-pwede pong ipa-join dito sa atin sa product discussion natin, no? Ayan. So, pwede po kayong mag-leave ng chat dito sa ating chat box. So, di kaya raise your hand kung may mga questions po tayo para po, tawag dito, ma-address ko po kayo at kung, masagot po natin yung ating, kung ano man po yung inyong question. Ano. So, who is IOSS Insurance Agency? Ang pagkakaalam ko, kilalang kilala niyo naman na po ito, no? So, si IOSS po, para sa mga bago, ay isang SEC registered and endorsed by Insurance Commission. Ano po, tayo po, ayun si Sir Eric daw bago. Yes, Sir Eric, welcome to IOSS family po. So, IOSS is an insurance one-stop shop, no? Ay, wait lang po. Sorry. Na-detect ng aking cellphone yung aking sinasabi, nag-research siyang mag-isa. Ayan, no? So, IOSS Insurance Agency, it stands for Insurance po tayo dito ng life or non-life insurance at the same time yung mga HMOs po natin. So kung ano man po ang kailangan nila na insurance, no? Kung may client po kayo nakausap na, kailangan namin ng ganitong insurance, feel free to message us po at meron po tayong mapoprovide dyan. So ang mission natin is to make quality insurance accessible and affordable for Filipinos, ano? So Vision is be the most trusted client-focused insurance agency in the Philippines, no? So yan po, si IOSS, nakipag-partner po tayo kay PhilCare para po ma-provide natin si iOS Health Card. Si iOS Health Card po ang ating flagship product, ano, na nagko-cover ngayon ng pre-existing condition. So, ang office po natin ay dito sa Santa Rosa, Laguna. No, sa likod lang po tayo ng Brain Train, sa likod lang po tayo ng Center Building. So, third floor po tayo. So, kung pupunta po kayo dito, maghanda ng pag-akyat kasi manual akyatan po tayo, walang elevator. Ano? So, you can also visit our website at www.ioss.ph. Ayan. No? So, ito po yung mga proof of legitimacy natin. Of course, nandiyan yung ating mga documents. So, if ever po na meron kayong mga clients na gusto pong papuntahin dito para po, tawag dito, ma-check kung legit ba tayo, ano? Pwedeng welcome po sila dito. I-let us know at i-assist po namin in your behalf. Ayan.
So, sino nga ba si PhilCare? Alam naman natin si PhilCare ay isa sa mga pioneering HMOs dito sa Pilipinas. Since 1982 pa po sila nasa Pilipinas at nagbibigay ng affordable at accessible na healthcare sa mga Pilipino. So, sila din po ang may gawa ng HealthPhil app where you can download your LOA in just 3 minutes, no? Meron ka ng LOA, hindi napipila ng mahaba sa mga ospital. Ayan po, meron po tayong 1,880 accredited hospitals and clinics, 57,000 accredited physicians, 17 primary care clinics, no? Ang pagkakaalam ko po nadagdagan na ito kasi si High Precision is also considered as a primary care clinics na. Ayan, no? So, tsaka po dalawang med hubs which is nasa Makati at tsaka nasa MOA. No? So, meron po tayong tatlong variant ng ating iOS Health Card para sa ating adults and 2 variants naman po para sa ating kids, yung mga minors, ano? So, for the adults, nandiyan po si iOS Basic Care, iOS Plus Care, at saka si iOS Elite Care. Where for the kids is si iOS Grow Kids, at saka po si iOS Prime Kids, no? So, ito po mga ito ay may mga benefits ng inpatient care, the usual na benefits ng ating mga health card, outpatient care, emergency, laboratory and diagnostics, annual physical exam, at saka po yung pre- and postnatal consultation for the adult, of course, ano. Sa kids, yan din po yung ating coverage, except of course dun sa ating pre- and postnatal consultation. So, day 1 coverage upon activation, yes po, covered natin to. So, mamaya po ipapaliwanag ko ng buo kung ano-ano po ba yung coverage natin sa PEC. Dental is included? Yes po, ito po, para po makita nila, ito po, nasa added benefits po natin ang ating dental standard care, ano? Wala na po tayong binabayaran na extra cost dito, yung isang premium na lang tayo. So with iOS Health Card, lahat po ito ay kasama na pag tayo ay nag-avail, no? Kasama na po yung dental standard care, group life insurance, accidental death and dismemberment, accident medical reimbursement, terminal illness benefit, burial assistance, at saka po yung ating mental health wellness plan. Ayan po, no? So, with this added benefits, wala na po yung extra cost. Hindi na po tayo magbabayad ng riders para po magamit natin itong mga ito. So, ayan, no? So, of course, magagamit natin to sa mga accredited hospitals and clinics and of course, sa accredited physicians. Ano po? So, ayan. Ano ba yung mga summary ng inpatient care natin? The usual, room and board. Ayan, unang-una syempre yan, no? Paano kayo inpatient kung wala namang kwarto, no? So, ito po ang unang-una nating coverage with our inpatient. And of course, ang ating operating room, kung ikaw ay ooperahan, ICU, isolation room, and professional fees ng mga doctors po. Make sure po check sa inyo upon confinement is accredited po or affiliated with PhilCare. Ano po? Ayan. Medicines, blood products, and IV fluids also included. At saka yung mga laboratories and imaging na gagawin sa inyo habang kayo po ay naka-confine, kasama din po yan. Of course, kasama din po ang ating standard nursing services, no? Yung mga nurse na nangangatok kapag ang higbing na ng tulog natin sa gabi habang ikay naka-confine, kasama din po yan. And of course, ang oxygen and anesthesia also with the admission kit, kasama din po sa ating inpatient care. To give you more context of that, ayan po, pwede nyo po itong screenshot sa mga bago po dito sa atin. Ano? So these are your reference po pag po kayo ay may kailangan sa inyong inpatient care. No, makikita niyo po diyan mga covered subject to MBL po siya kasi po depende pa din po sa diagnosis kung bakit po kayo na-confine, no? Hindi po siya automatically na pag na-confine okay na. So lagi po tayo naka-base sa ating final diagnosis. Ayan. Good evening, coach. Welcome, Coach Marvin. Ayan. So, I think,
Dala mo to, ang dami, no? So, welcome po kayo lahat dito sa ating product discussion. Ayan. So, summary of outpatient care. Andiyan of course yung ating consultation sa doktor, no? Kung ikaw ay magpapa tag dito consults, kasama po iyan. Kung pre and postnatal consultation, kasama po. Except yung mga laboratories natin pagka tayo ay buntis, no po? ENT treatments, minor injuries treatments, dressing cast sutures, kasama din po. X-ray, lab exams and diagnostics also. Minor surgery, yung mga pigsa-pigsa dyan, no? Yung mga tigyawat na hindi pumutok tapos naging pigsa na, ayan, pwede nating ipa-opera po iyan. No, initial treatment for animal bites kasama din po, no, excluded lang po ang ating vaccine. Yes, may PT sessions din po tayo. Ayan, no. 12 sessions po or whichever is lower, whichever comes first, ano, kasi kasama po ito sa ating PEC coverage. Ayan. Ayan, no. So ito po yung ating mga laman ng ating outpatient care na pwede nyo po natin gamitin habang tayo ay magpapacheck up, no, as OPD. Sa OPD, so ang speech therapy po at ang mga vaccine sa ating animal bites ay hindi po kasama sa ating coverage, no? Sa lahat pong iyan, yung dalawa lang po ang hindi mako-cover, so take note of that para po pag may nagtanong na client, no, nako ma'am, pasensya na po, ang speech therapy lang po ang hindi natin mako-cover, pero kung may iba pa po siyang sickness, illnesses, pasok na pasok yan kay Ayos Health Card, no? Ganun po siya. So dito marami pong nagkakagulo with our inner limits, ano, whether sa Ayos Health Card yan o sa iba pa po nating provider. Pag narinig ni client inner limits, nako bakit may ganyan? Hindi naman yan diniscuss sa akin, no? Ayan. So si inner limit po is ito po yung ating protection. Ito yung protection ni client para hindi sobrang ma-exhaust yung kanyang utilization, ano po. So ito na po yung ceiling ng pwede nating tawag dito, i-claim with regard sa mga procedures na nakalista po. So unang-una dyan, si laparoscopic cholecystectomy. This one po ang procedure para sa mga gallstone, yung mga tatanggalin po ng gallbladder, no? Gamit ang laparoscopic. So 35,000 yan or subject to MBL, whichever is lower, no? Kasi meron po tayong IOS Basic Care where ang coverage po ng ating pre-existing is up to 30,000. So, hindi niya po marireach yung 35,000. So, kung anong po yung mas mababa, yun po ang i-cover ng ating IOS Health Card. Same goes with the lithotripsy. Ito po yung ginagawa para sa ating kidney stones naman, no? So, ayan si lithotripsy po with 35,000 din po yan ng ating tawag doon, ng ating coverage. Ayan. Sorry, nawawala. Cancel. Wait lang po May napindot ako na hindi dapat. Ayan. Ayan. So, MRI is up to 5,000 pesos. Ano? Hysteroscopic myoma resection up to 20,000 po ang ating inner limit dito. Meron pa pong isang klase ng myoma resection pero yun nag-up to 50% ng ating coverage, 50% ng kanyang limit. Ano po? So, ayan, pwede nyo po ulit itong screenshot para po sa inyong future reference kasi yung mga nabanggit ko po, yung po yung mga madadalas na nagagamit talaga dito sa mga inner limits na ito. So, if ever po na merong mga procedures na ipapagawa kay client, ano, check nyo lang po dito muna sa inner limits para po hindi sila ma-shock. Ma-discuss natin maigi na, ma'am, pasensya na, with this kind of procedure po, may inner limit tayo. At least alam na ni client, no, hindi na sila mabibigla kapag ka po sila ay nagki-claims na. At the same time, pwede rin nyo pong itawag ito sa PhilCare para ma-verify ninyo kung ano ba talaga yung coverage with the specific procedure kasi yung iba po dito wala pero nako-cover pa din naman po natin. Ayan, no?
So, yung mga sa imaging and laboratories po, ito po yung ating mga coverage. No, may makikita pa po tayo dyan ng mga merong mga inner limits, kagaya po ni PET scan o yung positron emission tomography. No, 5,000 per member per year lang po yung ating mako-cover dito. With CT scan naman po, covered yan, subject to MBL. Of course, depende pa din po sa diagnosis, ano? Same with the 2D echo and abdominal ultrasounds. Yung mga nagpapa-gallstone, yung mga may mga problema sa tiyan po, usually nagpapa-whole abdomen, nako-cover din po natin ito. Same with the ECG at saka ano pa yun, yung mga endoscopic procedures po. Covered din po yan, subject to MBL. Ayan. So, meron po bang question so far? Alam ko, inaantay lang nito yung mga nasa pre-existing. Doon tayo medyo nagkakagulo kasi sa pre-existing conditions. So, ayan, medyo i-scan lang natin itong mga procedures na ito at malapit na tayong tumungo sa pinaka-aabangan at inaantay-antay talaga naman natin na pre-existing coverage. Ano? So, si mammography and sonomammogram also covered subject to MBL. Si MRI po kanina may 5,000 limit tayo. With MRA covered subject to MBL din po tayo. And then take notes po, meron din po tayo dito na ito pong mga ito ay mga inner limits po niya whereas hanggang 5,000 po per service. No? Ibig sabihin, kada magpapaganito ka na scannings po ata ito, kagaya ng renal scans, no? So, 5,000 limit per service. So, kada paggawa ninyo nung procedure na yon hanggang 5,000 po yung pwede nilang makover. Ayan. So, ayan pa po. Yung mga usual natin, no, na mga blood chemistry, kasamang-kasama din po yan. So, ang inyong kausap, merong quarterly date kay doc, no, pasok na pasok sa banga yung kanyang yung ating mga procedures na coverage natin. So, also, cataract extraction is also covered with iOS Health Card, except lang po yung cost ng lens, no? So, papa-opera na lang si Lola o si Lolo, tapos yung lens na lang po ang iisipin nila. So, ito, summary of emergency care. Meron po bang questions? Magtanong lang po sila, wag po silang mahiyang magtanong. Pagka po may mga tanong, write down lang po dyan sa ating comment box para po mabasa ko at sasagutin ko po iyan once na makita ko. Ayan, no? So, emergency care is full coverage up to MBL kung yan ay gagamitin mo sa affiliated hospitals. Ayan po, inuulit ko, kailangan po ang emergency. Para po magamit ang card ay dapat po sa accredited hospitals yan dadalahin. Meron naman po tayong reimbursement basta po susunod natin yung ating 50-kilometer radius rule. Ibig sabihin po dito, within 50-kilometer radius, wala po tayong nakita na PhilCare affiliated hospitals. That's the time po pwede natin siyang ipasok as a reimbursement kay PhilCare. Of course, subject for PhilCare rates, 15,000 pesos per case per year. Ayan, no? So, same din po ito sa atin ng kung kayo ay lumabas ng bansa, may 15,000 din po yan kung kayo ay maaksidente. Of course, subject for approval for and of course PhilCare rates. What's MBL stands for? MBL, sir, is maximum benefit limit. Pagka po ganito ang nakalagay, ibig sabihin naka per illness po yung card. Kapag ka naman po ABL, ibig sabihin kukonsumo lang kung magkano yung nakalagay doon. So for example, 100,000 ABL. So 100,000 ikukonsumo na po yun in every illnesses. While the MBL naman po is per illness as long as hindi po siya interrelated, no? As long as hindi po magkakapatid o hindi magkakatugma yung mga sakit sa isa't isa, meron po silang kanya-kanyang coverage. Ayan. So, ambulance services covered if coordinated with PhilCare within Metro Manila. Provincial up to 2,000 pesos naman po ang reimbursement natin per conduction. Ayan.
So, summary of preventive and wellness benefits, nandiyan po yung ating APE. Kasama po yan sa ating iOS Health Card. Ipapaschedule nyo lang po iyan sa atin sa via email para po mabigyan po tayo ng letter of endorsement, LOE kung tawagin, no? Meron tayong letter of, ano yung LOA? Authority. Nakalimutan ko yung LOA. Nako, naghang ako, sorry. So, yung LOE po, letter of endorsement, no? I-endorse po nila kayo doon sa ating mga affiliated facilities para po kayo ay magpa-APE. No? Kung ikaw ay 35 years old na babae at lalaki, meron na po yung kasamang ECG. At kung ikaw ay 35 years old na babae, may additional pa po yan na pap smear. Ayan, no? So, preventive health care, health counseling, or diet and exercise counseling, no? Kasama din po. Basta meron po tayong diagnosis. How much is an ambulance rate? Will that depends on the citizen? Yes po, depende po yan doon sa magpo-provide ng ambulance. So, sa Manila po, basta po kino-ordinate nila po ito sa PhilCare, no? Nako-cover naman po nila ito at si PhilCare din po yung magbibigay ng ambulance. If provincial naman po, up to 2,000 yung ating reimbursement per conduction. Ayan. Ayun po, no? So, meron din po tayong kasama dito sa ating preventive wellness benefits is yung si mental health. Ayan, no? Isa sa pinakamahalagang bagay sa ngayon. Kasi po marami nang nade-depress, marami nang na-anxiety, no? This one can avail to our Mindscape platform with free one mental health screening. At the same time, meron din po tayong free 24/7 mental health chat and call support. So, if ever na meron kang agam-agam, no? Meron kang iniisip sa gabi, hindi ka makatulog, ayan, makipagtsikahan lang po kayo sa ating Mindscape team. Yung pong mga nasa likod ng ating Mindscape ay mga professional, no? Hindi po sila basta-basta mga kakwentuhan lang natin dyan na customer support. Ayan. So, next. Ayan na po. So, dadako na po tayo sa exciting part, ang ating pre-existing conditions coverage. So, up to 50% of MBL of your chosen plan. Ibigin sabihin po, 50% po ng inyong limit kung kayo ay nag-avail ng 200,000, no? 100,000 po ang coverage ninyo para sa inyong pre-existing condition. Of course, pwede po itong gamitin kung sa inpatient, kung ikaw ay mako-confine, or ikaw ay magpapa-check up lang kay doc quarterly, pwedeng-pwede rin po. At saka syempre po sa mga emergency-related cases ninyo, kasama din po iyan. Pwede nyo po iyang gamitin ang iOS Health Card. So, ito po ang pre-existing conditions coverage, work-related conditions based on conditions covered by ECC, covered subject to MBL, of course. Scoliosis po, hindi po siya nako-cover yung mga procedures, pero nako-cover naman po natin yung ating consultations only. Ayan, epilepsy and seizure disorder, covered if acquired. Ibig sabihin, hawak mo na si iOS Health Card bago ka nagkaroon ng epilepsy or seizure disorder, ano? That's the time po na mako-cover siya. But, kung ikaw ay epileptic na at may seizure disorder ka na, nung nag-avail ka ng iOS Health Card, hindi na po siya iOS Health Card bago lumabas itong mga sakit na ito. Ayan. So, of course, hepatitis B, covered din po yan, basta acquired and not related to sexually transmitted disease. Ayan po, no? So, ang screening po ay hindi covered. Sports-related injuries, covered din po, basta hindi extreme ang pinanggalingan yan. Hindi yung tumalon ka ng, tawag dito, paragliding ka tapos na-aksidente ka, no? So, extreme po yun. So, hindi natin siya mako-cover. Dapat po, yung mga nag-iisip lang na sports-related yung ating nako-cover usually dito. Ayan. So, unprovoked assaults, including domestic violence, whether initiated by a known or unknown third party, covered. Basta hindi ikaw yung unang nanapak. Ha? Kaya po dapat po kayo ay magpasapak muna.
Yan po, hindi po covered ang scoliosis natin for PT. Only consults lang po ang nako-cover. Ayan. No, anything po na related sa scoliosis, hindi po siya covered except po yung kanyang consultations lang. Ayan. So, sample pre-existing conditions, non-dreaded but not limited to. No, hindi po dito napuputol itong mga listahan na ito. Ito just to give you context kung ano-ano po ba yung mga non-dreaded. Kasi ang pre-existing conditions po natin nahahati sa dalawa, non-dreaded and dreaded. No, for non-dreaded, nandiyan po si hypertension or yung high blood pressure, no? Nangunguna. Yung nakita mo pa lang yung katabi mo, nagalit ka na, ayan, high blood ang tawag dyan. No? So, diabetes mellitus type 2. Make sure controlled po. Yung kausap ninyo ay controlled pa ang kanyang diabetes. Kapag po sinabi niya na yung kanyang likod ay uukain na, ayan, no? So, ibig sabihin po nun, yun ay nasa dreaded na hindi po nakokontrol ang kanyang diabetes. Ang kailangan na po nating sabihin sa kanya ay may waiting period na po siya. Which conditions na kasama for PT sessions. Ayan. Usually po yung sa stroke po na PT, ayan, pwede po siya doon. So, asthma, kasama din po sa ating non-dreaded. Thyroid disorders, hypothyroidism and hyperthyroidism. Gastritis and acid reflux, no? Yung GERD, usong-uso yan ngayon kasi kung ano yung mga kinakain na natin, no? Hindi na masyadong healthy. Kaya po, marami na tayo niyan, no? Last time, meron akong pinuntahang doktor, nagpa-check up ako. Sabi ko, petics pa ako, no? Hindi pa ako nagmadali sa pila. Expected ko, walang pila. Kasi sabi ko, para namang bihira yung nagpapacheck up sa gastro. Pero nagulat ako, napakadami. Parang pang-pito na ata ako dun sa pila. So, talaga namang ang tagal nung inantay ko, no? Nagulat kasi ako. So, sabi nung doktora, dahil kasi sa kinakain na natin ngayon yan, kaya ang dami na talaga na ang dami na talagang nagpapa-check up, ang daming matataas ang acid. No, 50% po covered sa PEC non-dreaded. Yes po, 50% non-dreaded. Day 1 po, pwede na tong magamit, no? Kung ikaw ay magpapa-check up, magpapa-laboratory, covered na po natin. Confirm ko lang, yung vaccines for animal bite, kahit per shot, hindi po ba covered? Yes, ma'am, Coach Sheralyn, yes po. Hindi po siya cover kapag ka-vaccine. Pero cover naman natin yung ER charge, administration charge, yun po, nako-cover naman po natin siya. Yun lang pong vaccine talaga ang hindi cover. Ayun. So, arthritis and osteoarthritis, migraine or chronic headaches, no? Ayan, masakit na ang ulo, lalo na ngayon, pecha de peligro. Ayan, may pecha de peligro pa ba sa mga, ayos health card agents? Parang hindi na nararamdaman ng pecha de peligro kapag ikaw ay nasa IOSS family, ano. Ayan, no? So, BPH, skin allergies or eczema, kasama din po yan. At saka kidney stones, non-complicated po. Ay, di nakilala ni Sir Marvin, di ba? Iba na talaga si Coach, iba pagka nasa IOSS family. No, hindi nakilala si Pecha de Pligo. Sino yan? Ay, yabang na, no? Ganun na tayo ngayon. Yes, yes, yes. We are very happy na ganyan na talaga yung ang family ng IOSS, ano po. Ayan, no? So, balik tayo kay kidney stones. Make sure na hindi po yan complicated. Ibig sabihin, ang kailangan lang sa kanya ay shockwave. Hindi pa siya kailangan buksan, no? Pag bubuksan po, kasama na siya sa ating dreaded. Nako, coach, no. Claim it. Claim it. Yes. Claim abundance. Mas masarap yung kiniklaim natin yung abundance kaysa yung naghihirap. Yan. No? So, yun na talaga yung na-attract natin. Better to attract abundance kaysa naman yung paghihirap. Tama po ba? Ayan, no? So, dako naman po tayo sa ating dreaded but not limited to, no? Kapareha po nung ating non-dreaded kanina, no? Ito ay maiksing listahan lang po pero marami pa po itong ibang kasama. So, once po na sinabi ni Doc na, oops, dreaded po ito, medyo ingat-ingat kayo, no?
So, dreaded po iyan. Ayan, no? So, for our dreaded conditions, no, covered pa din natin yan. Antay lang po tayo ng 6 months para po dun sa ating mga major procedures, no? Yun lang po ang hinihiling namin, 6 months, pero covered pa din natin. Hindi natin yan ini-exclude sa plan, no? Hindi kagaya ng ibang plans excluded na agad. With iOS Health Card, kasama pa rin po yan. Kaya nga po tayo iOS, ano? So, si cancer or malignant tumors, anytime, dreaded po yan. 6 months po ang waiting period natin kung kayo ay magpapakimo or magpaparadiation, no? Or magpapa-opera, papatanggal yung mga tumor-tumor natin. 6 months po yan. CKD or chronic kidney disease, kasama din po ang ating dialysis dyan. 6 months waiting period po. 6 months lang naman po ang hinihiling ng iOS Health Card sa inyo, pero pwede nyo pa pong magamit pagkatapos po ng 6 months waiting period. So, stroke, CVA also, kasama din po. Heart attack and myocardial infarction, kasama din po yan. Coronary artery disease, with or without surgery, 6 months waiting pa rin po tayo dito. Congestive heart failure, chronic liver disease or cirrhosis, no? Ayan, yan yung mga matitindi, mga kilala natin ng sakit. Chronic lung diseases, no? COPD or advanced emphysema, kasama din po. Multiple sclerosis, severe rheumatoid arthritis, and of course, the Parkinson's disease. Inuulit ko po, ito po ay maiksi pa lang pong listahan ng ating mga dreaded. Meron pa po yung mga kasunuran. Si doctor pa din po ang magsasabi if that's dreaded or not. Ayan. 6 months lang po ang hinihiling natin na intayin bago po gamitin sa mga procedures na mga kailangan ng ating mga kliyente para dito sa mga sakit na ito. So may questions po ba tayo with regards sa ating pre-existing conditions, non-dreaded at saka sa dreaded? Inulit ko po, no, kung non-dreaded po iyan, day 1 po covered na natin yan. Kung yan ay dreaded, antay lang po tayo ng 6 months para po sa ating mga major procedures. Ayan. No? So same goes with the kids po, ganun din naman po. Pero si kids naka-ABL siya sa kanyang pre-existing conditions. Pero tawag dito, same scenario, same flow, no? Ganun pa din po siya. Ayan. So summary of dental benefits, no? Ito po nakalagay dito, start of coverage 6 months from effective date. Ayan po, binago na po natin yan dahil nga si iOS ay iOS, ano? So, ang ina-advise na lang po natin yan, day 1 na rin po ito na pwedeng magamit. Pero ina-advise natin after a month kasi po medyo may delay pa tayo sa ating issuance, pero at least 1 month na lang yung ating hintayin. Pwede na rin siyang magamit. Ano? Hindi naman ganun tawag dito, ka-emergency si dental, no? Pero ayan, day 1 na rin po ito. Day 1 coverage na din po siya. Ayan. So, under DNC po, so pagtatawag sa client sa mga accredited clinics ng dentals natin, ang sasabihin po under DNC, no? Dental Network. Teka, hindi ko masyadong kabisado yung pangalan. Pero DNC, Dental Network Company ata yun. Check ko lang para sure tayo. So, yung mga old clients po natin hanggang January, meron na po silang coverage ng kanilang dental. Yung February to March, on process po. Pero, ayan, lalabas na rin po yung kanilang coverage this coming week. Ayan, hindi ko makita, di ba? Dental Network yes po, day 1 na po. Wait lang yung mga yung mga bagong apply kasi syempre ina-apply pa rin po natin sila. Ayan, no? So dental natin, kasama na rin po sa day 1 itong ating coverage dito. Bago na po ito, hindi na po 6 months from effective date. And annual dental consultations kasama dyan. Day 1 start coverage. Yes po, covered na. Ayan, no?
May backlog lang tayo ng February. Tapos yung March po palabas na rin, no? Si February lang po ang backlog natin. So, yung mga bago po natin na mag-a-apply, pwede nyo na pong sabihin na day 1 cover. Lang po, 6 months pa din sila. Ayan, no? Pero smooth na po tayo dito sa ating dental coverage. Ayan, no? So, ayun, balik tayo. Pagtawag sa accredited clinics, magpa-set ng appointment. Sabihin po, si DNC, under DNC or Dental Network Company. And then, sabihin po na under IOSS Company po. Mas kilala po si IOSS kaysa kay IOS Health Card, pero pinakilala ko na po sa kanila si IOS Health Card kahapon kasi may claims po tayo kahapon with our dental. Hindi naman po tayo napahiya at nahirapan. So, kilala na po din nila si ISL card. Pero, just to make it easy for everyone, IOSS po ang babanggitin kapag ka po magpapa-schedule ng ating dental visits. Ano? So, emergency dental treatment, kasama din po. Oral prophylaxis, no? Once a year, light cases only. Simple tooth extraction, kasama din po. Basta yung simple lang ha. Wag po yung mga malalalim, wag yung mga bagang-bagang natin dyan, no? Pero yung mga unahan, pwede na natin yan ipaubos. Ayan, no? So, temporary filling also, kasama po simple denture adjustments, gum treatments, yung pangangamatis, no? Ayan, pangangamatis ng mga gilagid natin, kasama po yan sa atin. So, also, re-cementation of crowns, inlays and or onlays, kasama din po. So, inuulit ko po, under DNC po, wag pong tatawag sa PhilCare at i-verify ang dental natin. Wala po tayong dental under PhilCare. Ang ating dental ay under DNC, Dental Network Company. Meron po tayong isinend na sa group chats natin doon sa ating list of clinics para sa ating mga tawag ito para sa ating mga kliyente natin, no? Mai-distribute na natin to sa kanila. Tapos po, ipapa-email na rin po natin ito bukas, yung mga certificate number, bukod din po yung certificate number nito, no? Sa ating dental. So, ipapa-email ko na po. So, utay-utay lang po, no? Unahin lang po natin, no? Yung mga nasa kaduluduluhan. At the same time, yung mga hanggang January natin. Pero i-distribute na po natin ito. If may emergency case, yung mga old clients po natin, pwede na po natin itanong kung ano yung ating certificate number para po mas mabilis sila kung emergency cases po. Ayan, no? Inuulit ko po, under DNC po ang ating dental benefits. Ayan, so balik po tayo sa ating summary of additional protection. Meron po tayo dyan, group life insurance, 100,000 po iyan. Tapos po meron din tayong accidental death and dismemberment, no? Kung mamatay dahil sa aksidente, meron pong additional na 50,000 yan. Kung hindi naman po mamatay, naputulan lang, may karuktong po yan na percentage. Meron pong kaakibat na percentage po iyan kung magkano po yung equivalent nung naputol sa aksidente, 150,000 po yung inyong makukuha. Ayan, no? So, meron din po tayong accident medical reimbursement. Bukod pa po doon sa reimbursement kanina na 15,000, ano? Ito po, bukod pa po itong accident medical reimbursement na up to 5,000 pesos. Of course, kailangan pa rin po natin mag-fill out dito ng mga forms, kailangan kompleto po ng meron pa rin physician's statement, no? Merong medical certificate, merong aksidente. So, kailangan po kompleto yon para po na magawa natin itong 5,000 reimbursement na ito. Sa terminal illness benefit naman po, 50% po ito ng group life insurance. I-advance na po natin. Once po na ma-diagnose si member at masabi na siya ay terminally ill, no? So, paano po nangyayari yon? So, si group life insurance is 100,000. Kung si member ay mapatunayan na terminally ill, pwede na po siyang mag-request ng 50,000 niya. Siyempre, with proper documentation din po. No? Kailangan pa rin pong mag-submit ng mga statement ng doctors, no, para po mai-release yung kanyang
50% ng kanyang group life insurance. If ever naman po na hindi na talaga pala rin si member, makukuha naman po ng kanyang beneficiary the other 50%, which is another 50,000 po. Iyon, ayan, no? So, summary of burial assistance. Ayan, no? Ito po, ang nagbubukod tangi kay Ayos Health Card pa, no? Bukod dun sa kanyang pre-existing condition coverage na 50%, meron din po tayong burial assistance. Inuulit ko po, ang ating burial assistance ay not convertible to cash. No po, hindi po siya pwedeng i-reimburse. Kailangan pong gamitin siya mismo doon sa ating mga accredited field plans provider. Ano? Yung mga mortuaries po. So, inuulit ko po, hindi po convertible to cash ang ating burial assistance. So, dapat po itatawag sa field plans, namatay si member, saan pwedeng malapit na mortuary, no? Meron na po tayong 350. Hindi na po yan 300. In-update ko na po yan noong nakaraan. Hindi ko alam, hindi ko siguro na-save, no? Pero 350 po yan na accredited mortuaries nationwide. Yung kalaban natin, no, si SP, meron na lang po siyang 300 accredited mortuaries. Mas marami na po tayo na accredited mortuaries nationwide. 350 na po. So, hindi na po mag-aalinlangan si client na baka walang mapaggamitan yan kung sakaling kailanganin. No po, magagamit po yan dahil napakaraming accredited mortuaries. Iko-coordinate lang po natin sa field plans. Ayan, no? So, pwedeng gamitin sa memorial service and professional administration, body care and preparation, and also for viewing arrangement. Ayan, worth 50,000 po iyan. So, may questions po ba? And with regard sa ating burial assistance and tawag dito, Question? group life insurance, meron po ba silang questions with regard May with question? those topic? Yes po. Yes. So, halimbawa, meron na siyang St. Peter plan, for instance. So, hindi siya this one is not convertible to cash. Will field plans pay for the services? Depende, Dapat po sa magbabayad sila accredited direkta doon sa mortuaries pa din. magbabayad sila direkta doon sa funeral directors? Dapat po, sir, dun sa accredited mortuaries pa din natin with field plan. So, sila po directly magbabayad doon sa mortuary, and then anything in excess po, si member na po yung bahalang mag-pay nun. So, with SP naman po, yung plan niya with SP, it's either pwede niyang ipabigay na sa iba kasi si SP naman po is transferable. This one po kasi is hindi siya transferable. So, Okay. pwede niya pong i-prioritize ito, gamitin ng member ng card para po si SP naman ay mai-transfer na lang sa iba. So, Good ganun strategy. po Thank siya. Yun po. So, ayun. May iba pa pong questions with regard sa ating burial assistance or sa ating mga napag-usapan na po? Ayan, no? So, let's proceed na sa ating eligibility, no? So, sa ating adults, pwede yan sa 18 to 65 years old and 9 months, no? So, ang pinakasagad po ng ating coverage na age is 65 years old and 9 months, no? So, bago siya mag-66, meron siyang 3 months pa o 2 months ata. 9, 10, nabobo na. 3 months before 66, pwede ba po siyang mag-enroll kay Ayos Health Card? Just inform lang po si client na upon registration po, wala na po itong insurance na kasama. Mawawala po yung mga group life insurance, accidental insurance, terminal illness benefits, no? Kasi po hanggang 65 years old lang po talaga yung mga insurances natin na iyon. But still, hanggang ma-expire yung kanyang card, magagamit pa rin po yung mga healthcare benefits ng Ayos Health Card. Inuulit ko po, ang mawawala lang po is yung sa insurance part, but the healthcare itself, nandiyan pa rin po hanggang ma-expire kahit na magsi-67 na si lolo at si lola. Ayan, no? Pero hindi na po marirenew because hanggang 65 lang po talaga yung ating age for Ayos Health Card. Ayan. For Ayos kids, 15 days old to 17 years old, kaya po natin itong ma-cover, no? Walang hierarchy naman po ito kahit na
halimbawa si parents meron ng coverage sa ibang provider. Ang gusto lang kuhaan si bunso kasi si bunso lang yung sakitin. Sila kuya at si ate hindi naman masyadong kailangan. Pwede po iyon. I-provide lang po yung ating certificate of coverage from the other provider nila parent, i-attach doon sa ating application form, and then goods to go na po yun. So ito po, 15 days old to 10 years old, strictly po na dapat merong HMO coverage. Kapag ka po 10 years old to 17 years old, kailangan po nating i-state bakit walang HMO coverage sila parents. Ayun. No? So 15 calendar days, not business days, isn't it? Yes po, calendar days po tayo. Ayan. Layo niya, umusog. Ayun. So, ayan, no? 15 days. Ayun, nabasa na pala ni sir, no? After the verified date payment po, no po? Halimbawa po, bumili nung isang araw si client. No, hindi, today na lang. Bumili si client today, no? Bilang po tayo ng 2 to 3 working days para dun sa verification ng payment, no? Hindi po kasama ang mga holidays at saka weekend sa pagbe-verify ng payment. Kung yan ay pumatak ng holiday, antay ng weekend or ng holiday, antay po kayo ng next business day para sa verification ng payment. Ayun po, no? Ang calendar days lang po is yung ating activation period, 15 days po ito. Ayan. So, pag na-verify yung payment, naka-receive na ng verification receipt si client, that's the time po na magbibilang ng 15 days. Hindi po doon sa pagkabayad pa lang. Doon pa lang po sa na-verify na yung payment niya. So, ayan. Day 1 of activation, all benefits immediately available. No, except lang po doon sa ating mga dreaded, but they can still use it for simple check-up. No, yung simple na consultation kay doc, magagamit pa rin po ng mga ating mga dreaded disease dyan. No? At saka po validity, ay, nabulol. Validity po is 1 year from effective date. So, ibig sabihin, kung April 1 po iyang inyong effective date, may expire po yan ng March 31, 2027. Ayan. Notified sa payment. Yes po, nakatag po kayo sa email ng tawag dito, ng ating verification receipts, no? Ayan po. So, if ever po na may mga concerns nga po pwede tayo, highlight ko lang, no? I-email po natin ito sa clientservices@ioss.ph kasi po kapag ka po pini-personal message, usually, oo, nanonotify po namin na na-acknowledge po. Okay po. Pero ang problema po doon, pag hindi kami nakaharap sa system mismo, hindi pa po agad yun nagagawa. So, ang tendency, natatabunan, nakakalimutan. So, pag nakalimutan, paktay tayo dyan, no? Kaya po, kinonvert na namin ito na any concerns, any client concerns, no? With regards sa update ng application, follow up ng tawag dito, follow up ng kanilang client, kung kamusta na ba yung kanilang payment, kung okay na ba, no po? Kung bumili yan ng physical card and then hindi na isama doon sa premium at kailangan po na i-update, no? Yung po ay kailangan i-email sa clientservices@ioss.ph para po pwede naming mabalikan. Kasi po pagka po personal message lang po iyan, may tendency po na amin pong makakalimutan. No po? So, ayun po, ang format po natin is concern/name ng client at saka kung kailan nag-avail. Ayun po, para mas madali rin po namin i-backtrack, no? Ang subject po dapat is concern, name ng client, and date ng nag-avail. Date of effectivity or submission. Ayan po. Ayan po yung ating subject dapat para po mas madali namin matrack dito sa office kasi po medyo marami po tayo, no? So, medyo pag
dumami yan, natabunan, patay tayo doon. So, mas madali po, at least name na lang po yung isi-search namin. At kung natabunan yan, at least fault na po namin. Ayan, no? Kami po ang babawi sa inyo. Ayan, so, ayan po. Simple kind of problem. Ayan, thank you Coach Justin. Balita ko, paldo tayo. Ayan, congratulations with your sale, Congratulations po, Coach Justin. Ayan, narinig ko lang, nachismis lang kanina, Coach. Thank you for this info, Coach Justin. So, let's proceed na po sa atin, So, ayun lang po, simple guidelines lang po tayo. Pag may mga concerns po tayo with regard sa ating clients, client services at ioss.ph. Kung kayo naman po ang may concern sa inyong mga recruits, ayan, sasabihin ko na po lahat dahil parang naman po tayo dito, puro agents, no? Kung kayo naman po ay may tawag ito, concerns with regards your recruits or with regards your rank, ano ba tawag dito? Kung naka-SA ka ba doon sa ating iOS 24/7, kung may problema ka ba doon sa iOS 24/7, you can email recruitment@ioss.ph. So, of course, concerns / kung sinong agent ka or / kung kanino kang kung sino yung inyong managers. Para papaluin natin yung mga managers, hindi joke lang. Para po mas madali po sa amin na ma-monitor kung nasaan po kayong lugar, kung paano po namin aayusin yung system na problema natin, no? So with regards naman po sa ating mga commissions, no? Commissions, ayan po ang ating email, si hr@ioss.ph. So, starting this Friday, kay HR na po manggagaling ulit yung ating mga emails ng ating SOA with regard sa ating mga commissions. So, commissions payout tomorrow. Sino ang paldo? Ayan, no? So, sa IOSS po, wala nang malungkot na linggo. Bawat weekend, masaya na. No? So, magkano nga ba si IOS Health Card? Ang daldal ko. Akala ko tapos na tayo. So, these are the individual amounts for our senior and adults, and of course ating mga tawag dito, minors, no? Yes, pwede nyo pong i-enroll ng mag-isa yung inyong minor. Just make sure po na meron tayong certificate of coverage kung bakit siya lang ang ating i-enroll. No, kung yan ay 10 years old and above, kailangan lang po ma-justify natin bakit po hindi nag-enroll sila parents. Halimbawa, si parents po kasi OFW, so si kids lang po ang nandito sa Pilipinas. Kaya po si kids lang po ang binibilihan. So, ganon. Kailangan lang po siyang i-justify. Pero yung mga 15 days old up to 10 years old, kailangan po talaga na merong coverage si parents kasama ni bata. So, kung yan ay wala pang coverage ang kanyang magulang, ayun. Pwede naman po natin tong ilagay siguro. Tapos, isa-subject for approval na lang po ni PhilCare. Si PhilCare po kasi yan, kung under iOSS lang po, goods to go na lahat. So, si PhilCare po kasi yan naghahanap talaga ng coverage for the parents. So, ang nila sa amin, just justify why the parents is not availing HMOs or why they don't have HMOs. So, ayan po. If budget related concerns, pwede naman pong i-type doon para po ibato din natin to kay PhilCare. Ayan. Ano po? So, meron na po na-approve na ito ang reason. Ma'am, sa ngayon wala pa kasi po usually ang nag-a-apply sa amin is 10 years old below. Tapos, yung nag-apply po sa amin ng 17 years old recently, meron din pong coverage yung parents. So, hindi pa tayo naka-experience talaga ng ganitong scenario. Ayan. No? Kaya po sabi ko, pwede natin yan i-try. Tapos, pagka naman po siya na-reject, i-refund ng full refund po yung kanyang binayad. Ayan. So, ito po ang maganda. Hindi ko pala nalipat to. Saglit. So, hindi ko pala, ini-edit ko po kasi kanina kasi bago to. No, hindi po pala naayos ng maigi.
So meron po tayong tinatawag na family account, no, which they are entitled for 5% discount if they enrolled together under family account. Make sure po na ito ay first family, no? Yung pong merong mga dokumento na magpapatunay na sila ay pamilya. So sorry po, hindi ko po na-adjust ito pala. Nilipat ko sa kabilang slides, hindi ko napansin kasi very hinabol ko lang na ma-edit siya, no? So ayan, 5% discount, no, for total annual premium na po nila. So minimum of 2 members ng family. So kung yan po ay mag-asawa, kailangan po ng proof of filiation. So kailangan pong i-upload ang kanilang marriage certificate. Kung sila naman ay kasama ang anak, so marriage certificate plus yung birth certificate po ng bata. Kung single applicant naman po, kailangan ang kasama ay biological parents or legal parents, no? At saka po yung pwede niya ring isama sa kanilang application is yung kanilang minor siblings, no? 15 days old up to 17 years old. So kung yan naman po ay married applicants, no? Kagaya nabanggit ko na po kanina, ang kailangan po nila is marriage contract, no? For single parent, pwede po nilang i-enroll yung kanilang anak o di kaya yung kanila pong mga magulang. So ito po yung ating susundin na pamantayan dito sa ating 5% discount. Kapag ka po walang proof of filiation, nakapending po yung ating application, no? Kailangan pong ma-justify natin yung proof of filiation niya. So, ayun po ang nagiging bumabagal yung process. So, kailangan po ma-explain natin na kailangan kahit na mag-asawa tas may anak, i-upload pa rin po yung kanilang marriage contract at the same time yung birth certificate ni anak. Ayun. So even sino po covered dito sa ating 5%. From 15 days old hanggang 65 years old, kasama po yan sa ating 5% discount as long as po na sila ay pamilya. Ayan, no? So, ayun po. So, ito po yung ating mga ano, no? Kailangan lang po ng birth certificate at saka marriage contract. Yun lang po. 5% discount na po agad-agad iyan. So, Question. paano ba Question. ina-avail si iOS Health Card? Yes po. Okay, so halimbawa, may coverage na yung family, about dalawa sila or however, basta family. So pag ginamit ng anak ang dental niya, so halimbawa gumastos siya ang coverage siya 50,000. Halimbawa lang, 50,000. Tapos ang covered ng dental ng anak is 10,000. Yung 50,000 na ba yung paghahatian ng families o kaya is that coverage for the whole year? Would that be a shared Hindi coverage? sir. As individual pa rin po yung cards nila. So kung if they availed, yung presyo po natin kanina, 'di ba? Ito po. So this is an individual plan, individual pricing. So dito pa rin po tayo magbe-base dun sa 5%. So this one po, kung halimbawa nag-register si mother and father ng 100,000, tig 100,000. Yun po yung kanilang coverage, 100,000 each. And then with the kids po, 100,000 din po. Bukod pa din po yung kanyang coverage. Hindi po siya as one na parang magbabawas-bawas sila doon sa isang limit. May kanya-kanya po silang limit. Kanya-kanya din po silang card na darating. Pero Ayun ang po. payment nila is as a family or as individual? As family na po. So pag po Ah, ito in-apply natin doon sa account na po yung i-click nila. Tapos po isang application lang po sila no napapasok dito sa ating system. Tapos isang payment lang din po dapat sila para po ma-avail nila yung 5% discount. okay, thank you. Welcome po. Ayan, no? So, paano ina-avail si iOS
iOS Health Card, napakadali na po, no? So, kayo po ay lahat agents ngayon. So, kanya-kanya po kayo, meron na po tayong tinatawag na QR code. Ito pong nandito sa side na ito. This one is under iOSS, no? Ito po yung personal QR code ni iOSS. So, kung ikaw ay agents at nag-register ka na sa iOS 24/7, meron na rin po kayong sariling QR code. Ayan, no? So, meron din po diyan kaakibat na product link, no? Bukod sa QR code, meron din pong product link which you can share to your clients, no? Pero much better po kung yung QR code para hindi tayo ma-flag ni Google, no? Kaysa dito sa link natin. Pero either will do po. Ayan. Si Get iOS Now po ay bukas na din po ulit. No, pwedeng-pwede na rin po itong gamitin. Pero syempre, dito po kasi ang ano natin is manually ini-in. Well, mas mainam po dito sa 24/7 kasi automatic po na pangalan ninyo yan kung sa QR code nyo po ang ginamit ng client ninyo, wala na pong kawala. Iyan. Ano, talaga pong sa inyo yan. Kahit natutulog kayo, kung yung QR code ninyo ay pakalat-kalat, tapos may isang tao na desidido na talaga na bumili ng iOS Health Card, yun na yung i-scan niya, sa'yo na yung sale. Ganun na po kabilis magbenta ng iOS Health Card ngayon. So, sa ating registration, make sure lang po na ipa-attach yung kanilang proof of payment. Kasi once po na walang proof of payment, of course, madi-delay din po yung inyong tawag dito, ang verification natin. Coach, confirm ko lang po, pwede po ba na mas mataas yung plan ng kids kaysa sa... Yes po, no problem. If example, if the parents naka-basic yes po, no problem to. This is still individual plan, no po. Inano lang natin, inisa lang natin para magkaroon sila ng discount. Ayun. Hello, I was registering iOS member portal. Where do I get para ma-send ko? Ayan po, for the certificate po, upload na lang po kayo ng proof of payment na lang din po nung inyo pong, ano po ba sila? FA or SA? If FA po, upload na lang po kayo ng certificate kasi yung certificate po natin nakakaligtaan po ng aking person in charge, no? But we will cascade it soon. Ayan, FA po. If FA po, pa-upload na lang din po muna ng proof of payment with PhilCare. Ayan, no? So, ayun po. So, attach proof of payment nung inyong, meron din po tayong table na pricing pag with dependents. Actually po, yun po naman kasi po nagva-vary eh. So, wala po talaga tayong table ng pricing. Ang meron lang tayong table ng pricing is this one. Ito po. Ito na po yun, as is. So, pwede po, kagaya po nung tanong ni Coach Ralyn kanina, kung pwede po ba na lower MBL si adult, then higher MBL si kids, kung pwede daw po bang ganon. So, ganun po yung mangyayari. So, pwede siya na ganon. So, kumbaga, mamimili pa rin po yung mga family, individuals, no? Kung ano yung talagang suitable doon sa kanila na plan. And then, that's the time po na magbabawas lang ng 5%. Yes, Miss Joselia. Opo, good evening. Yes, Good evening po. ma'am, kasi send na ako ng payment ni PhilCare. Nung nagsasubmit na ako, hinahanapan pa rin ako ng certification. So, paano yun? No, Certification po. yung iOS certificate pala. Parang kayo hindi ako maka-register. Register po as agent, ma'am. Hindi, Tama po ba? iOS member portal, opo. iOS Opo. agent. iOS agent po. For the agent, ma'am, kung hinahanapan po kayo ng certificate, upload nyo lang po yung picture nung proof of payment nila kay PhilCare. Tapos mag-go na po yun. Kailangan po kasi meron siyang naka-upload. So, dalawang Ayun, beses no? ako mag-upload ng Yes iOS. po, tama Okay. po. Opo. Okay, thank you. Opo. Okay po. Welcome po. Welcome to iOS
family Thank you po. po. What are the Sis list po Loba. of top major hospitals? Ayan. Ma'am, meron pa pong questions? Ayun, sorry po, na-interrupt ko. Ayun, may Oh, nag-message na. okay na Thank you, Ma'am po. Okay Ran. na po. Thank you Ayan. po. Sige po, Thank salamat po. Thank you, you. Coach Ralin, for that list of tawag dito, top major hospitals, ano. So, ayan, paano ba magki-claim? Meron pa po ba mga questions with regards sa ating iOS Health Card? Dun sa ating mga napag-usapan, ano po? Ayan, nasagot ko na po yung isa kanina, tama po ba? Nalinawan na po doon sa ating table ng pricing, no? So, ayun, hindi po tayo makapag-provide ng discounted na pricing kasi po depende nga po kung ano yung i-avail na plan pa din. So, don't worry po kung yan naman po ay nasa family account, naka-automatic naman po yung ating discount na 5%. So, make sure po na family account yung ina-avail ni client, no? Para makita na po agad nila yung 5% discount. Ayan, no? So, submit form, wait for the acknowledgement, wait for 15 days activation period, and after that po, pwede nang i-enjoy ni member ang kanyang iOS Health Card. No? I-remind ko lang po na hindi po kami nag-a-allow ng kahit na anong cash payment, cold cash payment, yung iaabot mismo sa ahente yung pera. Ano po, iniiwasan po kasi natin na magkaroon ng scamming inside sa iOS Health Card. So, ang ating pong license lang po na maningil ay ang ating BDO under BDO IOSS Insurance Agency Inc. No? Yung pa pala yung i-add ko dito, BDO account, no? So, anything po na nangyaring bayaran outside that BDO account is hindi po liable si IOSS na napalitan, no? Yun po. So, make sure po na nagbabayad po tayo lamang sa BDO account ni IOSS. So, paano ba tayo nagki-claim dito kay iOS Health Card, no? Meron tayong 4 na ways. Ginawa ko ng 4 para everybody happy, no? So, una-una po, pwedeng pumunta sa facility, magpatulong doon sa ating mga HMO representative, no? Magbaon lang po ng mahabang pasensya kasi alam naman po natin sa ospital, maraming pila. So, yun po, pero yun, i-assist po nila kayo, itatawag po nila ito sa hotline ng ating PhilCare at magpapa-approve po ng LOA. So, make sure lang po yung ating mga request, no? Yung lalong-lalo na kung laboratory yan. Make sure po na may proper diagnosis. Kapag ka po walang kinalaman yung pinapa-check up mo, ay ipapalaboratory mo doon sa diagnosis na nakasulat doon, hindi po iyan i-approve. Just make sure na ang iyong diagnosis akma doon sa iyong nire-request na mga laboratories and procedures. Ano po? So, kapag ka po wala, ay babalik po iyan kay doktor at papalagyan niyo po ng diagnosis. Ayun, no? So, ang pangalawa po ay si Hayfeel app. No, yan po, below 1,500, pwedeng-pwede po yan dyan. Mapa-consult or magpapa-procedure kayo, yung mga simpleng CBC, kung CBC lang or di kayo urinalysis, pwede nyo po yan i-request kay Hayfeel app. Wala pa pong 3 minutes, nasa inyo na po ang LOA ninyo. So, for advance naman po, kung next week pa yung iyong laboratory, no? O di kaya ngayon, bago mag-holiday, gusto mong magpa-request ng laboratory ng April 1. So by tomorrow, mag-send na po kayo ng email kasama ang ating request, no? At saka yung ating facility na paggagawaan. Isasama po doon sa email. I-email po natin ito kay callcenter@philcare.com.ph o di kaya kay supportservices@philcare.com.ph. Pakisisi po ang ating claims, si oneclaims@ioss.ph. Ayan, no? So, yun po yung third. No? Sa email po, medyo matagal ang ating processing dito. So, make sure na may at least 2 to 3 days kayo ahead of time bago ninyo po gagamitin yung inyong LOA para po na-approve na. No? Hindi po nagsi-same day approval sa email. Lagi pong advance dapat. So, ang pang-apat po, ito po ang pinaka
mabilis na ginagawa, no? Kayo po mismo ang tumawag sa hotline. Yes, pwedeng-pwede po kayong tumawag. Kung kayo ay member ng PhilCare, pwedeng-pwede po kayong tumawag kay PhilCare directly. Andiyan po yung mga numbers nila. Pwede nyo po yan i-screenshot at tawagan at directly po kayong mag-request sa kanila. And if ever na maka-encounter po ng problem while doing the call, you can call the hotline here in our IOSS office. Ayan po. No? Or di kaya itap nyo po yung inyong agents. Yun po ang pinakamabilis. Itap nyo po yung inyong agents at saka po nyo sabihin na may problema po kayo. Coach, pwede pa rin ba sa atin ang minor only ang enroll? Yes po, Ma'am Sel, yes po. Pwede pong i-enroll ang minor only. Just make sure po na merong, ayun, yung sinabi ko po kanina, kung yan ay 10 years old and below, kailangan po merong HMO ang parent, no? Proof of coverage. Kung yan ay 10 years old above naman po, to 17 years old, kailangan at hindi i-enroll ang parent, kailangan lang po ng justification bakit po hindi mag-enroll ang parents. Ayan, no? So ayun, tapos na po tayo. Meron pa po bang mga questions para po sagutin ko? May mga agam-agam pa po ba tayo with our iOS health card? iOS po ba ang iOS, no? Napakadami po talaga na natutulungan ng iOS health card. Actually, kung ang ano nga po natin dito, nakita ko po nang nagsimula ang iOS health card, kung paano namin sinimulan ito ibenta, talagang napakahirap. Talagang explain kung ano yung mga laman ng iOS health card, ano. Pero ngayon po, dahil po proven and tested na tayo, no? At napakarami na po na may hawak ng iOS health card. Talaga naman pong tayo na ang hinahanap ng mga tao. So make sure na i-close mo na yan, no? Hindi na tayo mahihirapan magbenta. Kasi po, sabi ko nga, ako, medyo ano, no, medyo mayabang sa pandinig, pero sabi ko nga po palagi, para na tayo nagtitinda ng candy kapag sinabi natin yung iOS health card. Kasi po sa ganda ng package niya, sa ganda ng laman ni iOS health card, talaga namang sulit. Value for money, lalo na ngayon napaka mahal ng bilihin, napakamahal ng lahat-lahat, no? With iOS health card, talaga naman pong matutulungan natin ang bawat Pilipino. So ako po mali si Abel Ortega, nagsasabi sa inyo na protect yourself and your loved ones today. Yes, kahit ikaw mismo na nandiyan at nagbebenta ng iOS health card, no? Marami po tayo na iOS health card user na mga agents. Ayan, no? So message your associates now. Pag-isipan mo na ikaw ay associates ka, bumili ka na ng iOS health card dahil hindi masasayang ang pera mo dito. So, remember, your health is your greatest power. Protect it now. Maraming salamat po sa pag-attend ngayong gabi. No? Meron pa po ba mga questions? Ayan, no? Welcome po, welcome po. Maraming salamat po. Muli ako po si Abel Ortega, ang inyong lingkod ngayong gabi, nagsasabing good night and thank you everyone. Bye-bye po. Good night.